Iisipin mo, nagising ka ng alauna ng madaling araw, hindi dahil sa isang masamang panaginip, kundi dahil sa matinding sakit ng iyong kasukasuan. Aray, yung tipong namimilipit ka na sa sakit ng tuhod mo, di ba? Oo, eksakto. Tapos, sa gitna ng hapding iyon, bigla ang nakakita ng isang napakalawak na lupain na walang ni isang puno. Oh wow, parang disyerto na ewan. Parang ganon. Tapos sa mismong gitna ng kalupaang ito, may umuusok na butas. At sa tabi ng butas, may mga nakatambak na bulok na carrots at isang maletang may padlock. Wait lang bulok na carrots? Ang random naman nun. Sobrang random, di ba? Bago mo pa maproseso kung ano ang ginagawa ng mga gulay na iyon doon, mismo si Jesus Christ daw ang nag-aabot sa iyon ng kombinasyong numero na 9325 para mabuksan yung maleta. Naku, grabe. Nakakabaliw pakinggan. Ito yung eksaktong inaangkin niyang naranasan niya at ginagamit niya itong pundasyon ng kanyang otoridad. Alam mo, yung pinaka-nakakapukaw mang isipan sa mga ganitong kwento ay hindi yung mismong pagiging kakaiba niya. Kumbaga, yung kung paano ito ginagamit bilang isang napakalakas na sandata para mangakit ng mga tao. Tama, yung mga specific na detalye. Oo. Kapag sinamahan mo ng mga napaka-espesifikong detalye ang isang himala, tulad ng eksaktong numero na 9325 at yung presensya ng mga bulok na carrots, nagkakaroon ito ng bigat. Nagbibigay ito ng ilusyon na dahil napaka-detalye, parang hindi ito pwedeng maimbento lang. Iyan mismo ang misyon natin para sa malalimang pagtatalakay na ito. Bubusiin natin ang mga pahayag ni Narciso Olalo? Siya yung tumatawag sa sarili niya bilang number one instrument of God, di ba? Mismo. Walang pag-aatubiling title niya yan. Hihimayin natin ang sarili niyang mga materyales. Mula sa mga mahahabang Facebook posts niya, mga audio recordings, hanggang sa mismong resume or CV niya. Wow! May resume talaga yung pagiging propeta niya. Oo, nakasulat doon yung mga experiences niya. Susuriin natin yung kakaibang timpla niya ng panghihilot o faith healing, yung napakatapang niyang pagpuna sa politika ng Pilipinas, at syempre, yung mga nakakagimbal na propesiya niya. Kaya para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, kung palagi kang nagdataka kung paano nakakakuha ng napakaraming followers ang mga modern na leader espiritual gamit ang social media, para sa iyo ang pagsusuring ito. Oo, lalo na yung paano nila pinagsasama yung mga karaniwang problema mo sa pera papunta sa pananampalataya, 'di ba? Correct. Susubukan nating intindihin ang lohika sa likod ng mga pahayag niya nang hindi ka nalulunod sa sobrang daming impormasyon. So, himayin natin ang pinagmulan ng lahat. Babalikan natin yung kakaibang pangiting na nabanggit ko kanina. Sige, paano ba nag-umpisa yan? Ayon sa kwento ni Ulalo, nagising siya ng alauna ng madaling araw dahil inatake siya ng matinding kirot ng arthritis. At alam mo kung anong dahilan daw ng arthritis niya? Ano daw? Sobrang pagkain ng nilagang mani. Wait, seryoso ba? Nilagang mani? Ang ordinaryo naman yan. Diba? Napaka-ordinaryo. Mula sa isang pisikal na sakit dahil sa simpleng paboritong merienda natin, lumundag yung kwento papunta sa isang banal na pag-uusap. Ayon sa kanya, hindi daw talaga yung nilagang mani ang rason kung bakit hindi siya makatulog. So sadyang ginising siya ng Diyos para bigyan ng misyon. Tama. At ang mensaheng ito ay hindi pangkaraniwan. Tumutukoy ito ng partikular kung saan daw mapupunta sina Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson kapag sila ay namatay na. Ang lala ng talo ng kwento ha. Mula sa nilagang mani papunta sa kabilang buhay ng mga sikat na politiko. At hindi lang basta propesya, nagbigay pa siya ng eksaktong oras kung kailan niya ito ipapaliwanag ng buo. Kailan daw? Sa isang nakascheduled na Zoom meeting sa darating na May 17, 2026, eksaktong alas 9 ng umaga. Zoom meeting. Grabe, yung napakataling na pagkakaiba ng mga elementong ito ang mismong nagpapabisa sa mensahe niya. Paanong nagiging mabisa yon? Kasi sa isang panig, meron kang sitwasyon na napakalapit sa sikmura. Sumakit ang tuhod dahil sa nilagang mani. Tapos, sa kabilang panig, may direktang komunikasyon mula sa langit na naghuhusga sa kaluluwanan ng mga politiko at idinadaan pa sa Zoom.
dinadala sa modernong panahon yung propesiya, no? Oo, ibinababa niya yung mga sagradong konsepto sa level ng karaniwang tao. Hindi niya kailangang magmukhang santong hindi maabot. Ipinapakita niya na ang kalangitan ay nakikialam sa pamamagitan ng mga ordinaryong sitwasyon sa bahay. Dinadala tayo niyan sa isa pang haligi ng inaangkin niyang otoridad na nakasulat nga mismo sa kanyang resume. Ipinagmamalaki niyang nanggagamot siya ng walang bayad. As in, libre talaga? Walang hidden charges? Ni isang sentimo wala siyang hinihingi. Ang kapalit lang daw ay buong pananampalataya ng ginagamot niya. At dito pumapasok yung pinakamabigat niyang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yan? Tinatawag niya itong power of mind, ang kakayahang makita ang buong kwento ng buhay ng isang tao. Nakikita raw niya ang lahat ng mga nagawang kasalanan ng sinumang nilalang, buhay man o matagal ng patay. Teka, lahat ng kasalanan? Nakakatakot naman yan? At ipinagmamalaki niya na nag-iisa lamang siya sa buong mundo na may ganitong kakayahan. Kung gagamit ako ng paghahaling tulad, naisip ko ang isang ultimate spiritual credit score. O kaya parang isang NBI clearance na direkta sa langit, di ba? Oo, isang NBI clearance na hinding-hindi mo pwedeng dayain. Kung ikaw ay isa sa kanyang mga tagasunod at alam mong nababasa niya yung bawat madilim na hihim mo, paano kaya nito binabago ang galaw ng buong grupo? Sobrang lalim ng epekto niyan sa sikolohiya ng miyembro. Kapag nag-claim ang leader na hawak niya ang buong kasaysayan ng mga kasalanan mo, nawawala na yung natural na proseso ng pagbuo ng tiwala. Nagiging instant yung kapangyarihan niya. O ng isang napakatibay na pader ng kontrol. Ikaw bilang tagasunod, nagiging hubad ka sa paningin niya. Tapos siya, nananatiling misteryoso. Tapos, idagdag mo pa yung hindi siya naniningil, di ba? Ay oo, sa kulturang Pilipino, yung libreng tulong, lalo na sa kalusugan, nagtatanim yan ng napakalalim na utang na loob. Kaya pinagsama yung utang na loob at takot na mabulgar ang mga lihim mo. Nakabuo ka na ng perpektang makinarya para panatilihing sunod-sunuran ng mga tao. Walang maglalakas loob na magduda kung ang paniwala nila alam na ng leader ang nasa isip nila bago pa man nila sabihin. Nakakakilabot kapag inisip mong ganyan ang ginagalawan mong komunidad. Wala kang maitatago. At mula sa ganyang personal na pagkakontrol at paghusga sa individual, napakalakas ng loob niyang palawakin ang kanyang pambabatikos. Hindi lang individual ang tinitira niya. Hindi lang ikaw o ako. Hinuhusgahan niya ang buong Republika ng Pilipinas sa kanyang mga recorded audio. Idinidiin niya na mula pa noong 2013, idineklara na daw ng Diyos ang Pilipinas bilang isang makasalanang bansa. Makasalanang bansa? Ang dami nating religious dito. Yan mismo ang punto niya. Ang dahilan niya, kahit papalagi nating ipinagmamalaki na 80% ng populasyon natin ay katoliko o religyoso, ang mga pang-araw-araw na gawa raw ng mga Pilipino ay saksakan ng lupit at hindi makajus. May point naman siya na madalas hindi nagtutugma ang paniniwala sa aksyon. Binaditikus din niya ng matindi ang mga pare at pastor. Sinasabi niyang walang ginawa ang mga pinuno ng relihiyon kundi gawing negosyo ang pananampalataya. Medyo common na kritik yan sa mga religious institutions ngayon. Oo, mapanlin lang daw sila. Pero ang mga ordinaryong Pilipino na tinawag pa niyang inutil mag-isip ay patuloy daw na nagpapauto at sumasamba sa mga huwad na pinuno ito. Alam mo yung ganyang pananaw, sumasalamin yan sa mga kilusang Puritano nung unang panahon. Para sa mga ganitong leader, walang silbi ang mga ritual, pagsimbahan o pagrorosaryo kung ang lipunan ay tadtad ng panlalamang. Binabaligtad niya yung karangalan natin bilang isang reliyosong bansa. Oo, para kay Olalo, yung mismong pagiging palasimba natin ang nagpapabigat sa parusa natin. Kasi malinaw na alam na natin ang tama at mali, nababasa natin ang aral, pero sinasadya pa rin natin gumawa ng kalapastanganan. Ibinabagsak niya ang kredibilidad ng tradisyonal na simbahan para gumawa ng bakanting pwesto na tanging siya lang ang pupuno. Exactly. Para siyang nagki-clear ng kompetisyon. Para sa iyo na nakikinig sa atin, nais naming ipaalala na inilalahad lamang namin kung ano ang eksaktong sinabi at isinulat ni Narciso Ulalo sa kanyang mga orihinal na materyales. Wala kaming pinapanigan sa politika. Tama, wala kaming kinokondena at hinding-hindi namin ini-endorse ang kanyang mga pananaw laban sa sino man sa mga babanggitin natin ngayon.
Layunin lamang natin na himayin ang mensahe niya. Malinaw ba tayo doon? Malinaw. So, anong mga sinabi niya tungkol sa mga politiko? Ayon sa kanya, lahat ng mga politiko mula sa pinakamataas na pwesto hanggang sa barangay ay magnanakaw, sinungaling at namimili ng boto. Walang pinalampas. Walang exception sa kanya. Wala, pinuntirya niya si Raffy Tulfo. Ayon kay Ulalo, gumamit lamang daw si Tulfo ng kawanggawa at pagtulong para makapasok sa Senado. Pero naging tahimik na raw ng makaupo. Wow, diretsahan talaga ang pag-atake. Tinira rin niya si Remulla na inaakusahan niyang bumabaluktot sa mga batas. Sinabihan niya si Marcos na puro raw pagsisinungaling ang ginagawa. Pati ang NBI at DOJ. Pati mga ahensya, sinali niya. Oo. Sunod-sinuran lamang daw sa utos ng mga mayayamang nasa kapangyarihan kaysa magsilbi sa katarungan. Dagdag pa niya, pati yung mga ordinaryong tao na sumasali sa mga rally, tinukoy niya yung mga DDS at mga taga-suporta ng administrasyon. Ay mga bayaran lamang daw na sumisigaw para sa 500 piso. Mapapansin mo talaga yung lawak at bagsik ng galit niya. Hindi siya namimili ng kakampi sa politika Winawasak niya ang buong sistema bilang isang tiwaling makinarya. Oo, pare-parehas lang daw silang masama. Ang lohika niya dyan napakasimple pero napakatalim. Kumbaga, kung totoo daw ang Diyos ng inyong relihiyon, bakit hindi mapasunod at mapatino ang mga opisyal na ito na kasabay ninyong nagsisimba tuwing linggo? Ginamit niyang patunay ang kahirapan natin para sabihing palpak ang relihiyon at gobyerno, ano? Mismo. At alam mo, hindi rin ligtas ang mga ordinaryong mamamayan sa galit niya, di ba? Ay, oo. Huwag mong isiping ligtas sila. Pinanggalitan niya ng matindi ang mga ordinaryong Pilipino dahil sa pagiging madaling mauto sa mga online networking scams. Yung mga naglalagak ng pera tapos nawawala. Oo, nagbigay siya ng konkretong halimbawa. Yung mga taong handang mangutang at maglagak ng 30,000 hanggang 60,000 pesos sa mga taong sa internet lang nakilala. Dahil lang sa pangako na may 30% na tubo, di ba? Tama. Ang dahilan daw niyan ay simpleng kasakiman. Gusto lang ng mabilisang yaman ng walang hirap. Tapos kapag natangay na ang perang inutang o yung pinagbentahan ng kalabaw nila, dong daw iiyak-iyak at magsusumbong sa pulis. Grabe yung victim blaming doon Sobra. Ang diin niya, hindi nga matulungan ng mga tao ang sarili nila laban sa simpleng pananluloko sa pera, paano pa kaya nila ililigtas ang kaluluwa nila mula sa mga huwad na tagapangaral? Alam mo, isa yung napakatalinong manipulasyon. Imbes na kaawaan ang mga nabiktima ng scam, binabaliktad niya yung nararamdaman ng tagasunod. Paanong binabaliktad? Kasi kapag na-scam ka, natural na makakaramdam ka ng hiya, galit sa sarili at pagkadismaya. Kinukuma ni Olalo ang hiyang iyon at ginagawa niyang isang problemang espiritual. Pinalalabas niya na yung pagkawala ng pera mo, parusa yan sa sarili mong kasakiman. Oo nga, no? Alam mong biktima ka pero pakiamdam mo ikaw ang may kasalanan. Tapos, dahil naghahanap ka ng sagot sa magulong sitwasyon mo, ang paninarmo niya gaano man kasakit ay nagbibigay ng ginhawa kasi may nagpapaliwanag ng pagdurusa mo. Hahamon ako sa diskursong ito. Kasi ang bigat at ang talim ng mga paratang niya. 'Di ba? Pilalabas niyang lahat na lang sa lipunan. Politiko, pinuno ng simbahan, at ordinaryong mamamayang ninakawan na nga ng ipon ay palpak at makasalanan. Walang itinitirang mabuti. Wala talaga. Hindi kaya ang ganitong klaseng matinding kawalan ng bilib sa lahat ng institusyon ay isang sadyang estratehiya ng pangkokontrol? Isang kalkuladong paraan para ihiwalay niya ang mga tagasunod sa pamilya at lipunan. Oo, para sa kanya lang sila aasa. Kasama. Sino na lang lalapitan niya? Wala na siyang ibang kakapitan kundi ang taong nagsabi sa kanya ng matapang na katotohanan. Ganyan eksakto kung paano binubuo ang tinatawag nating us versus them mentality. Tayo laban sa kanila. Sa pamamagitan ng pagpinta sa mundo bilang isang malaking poso negro ng kasamaan, yung maliit na komunidad ng leader ang nagiging isa-isang ligtas na isla. Kaya siguro lalong tumitibay ang taniniwala nila kapag may balitang masama sa TV. Totoo yan. Bawat ulat ng korupsyon sa Senado, bawat balita ng investment scam sa probinsya, lahat yun nagiging patunay na tama ang propesiya ni Olalo. Kaya hindi na nila kailangang questionin ang leader nila.
Ang lipunan na mismo ang nagpapatunay na tama siya. At habang palala ng palala ang tingin mo sa mundo, palakas ng palakas ang kapit mo sa kanya. Tapos kapag ganyan nakabigat ang husga niya sa lipunan, paano niya pinaparusahan ng mga tao sa kanyang teolohiya? Balikan natin yung nakakakilabot na panaginip natin kanina. Yung about sa impyerno. Yung may carrots. I-decode na natin yan. Oo. Ayon kay Ulalo, yung umuusok na butas na may matinding init sa gitna ng malawak na lupain, iyon daw ang mismong impyerno sa ilalim ng lupa natin. Okay, at yung mga bulok na carrots na kulay apoy. Iyon daw ang magsisilbing panggatong ng Diyos para patuloy na magliyab ang apoy ng impyerno. Panggatong. Okay. Pero yung pinaka-weird, yung maleta at saka yung plastic cover. Yung nakataob na plastic cover, kakatwa talaga. Tinanong mismo ni Ulalo ang kanyang mga tagasunod kung ano ba ang karaniwang gamit ng plastic cover sa bahay. Ano daw ang sagot niya? Ito raw ay kumakatawan sa nakalaang lugar, isang partikular na lalagyan na itinalaga para sa mga tiwaling politiko, manulokong pare at mga ordinaryong makasalanan na sadyang ayaw magbago. Nakareserba na sila sa ilalim ng plastic na iyon. Alam mo, makikita mo rito yung nakakapangilabot na henyo ng paggamit ng mga ordinaryong bagay. Ang impyerno kasi, napakahirap isiping konsepto niyan eh. Masyadong malayo. Oo, abstract siya para sa karaniwang tao. Pero yung plastic cover, nakikita mo yan araw-araw sa ibabaw ng lemesa nyo. Ginagamit natin yan para takpan yung natirang ulam. Para ipreserba at hindi langawin, di ba? Oo, para sa leftovers. Sa baluktot na teolohiya niya, hindi basta itinatapon ng Diyos ang kaluluwa. Ipinipreserve ito sa ilalim ng plastic cover. Hindi para iligtas, kundi para ihanda bilang mismong ihuhulog sa apoy. Grabe, tuwing makakakitang miyembro ng plastic cover sa kusina o carrot sa palengke, hindi na lang ordinaryong gamit. Nagiging araw-araw na paalala ng walang hanggang sumpa. Oo, psychological reminder siya. Pero may solusyon ba siyang inaalok? Meron, dahil siya ang leader, siya rin ang may solusyon kung paano maiwasan ng mapreserva doon. Naglatag siya ng 3 utos ng Diyos. Ano yung 3? Una, pagbabago. Pangalawa, pagsisisi. At pangatlo, paniniwala. Sounds pretty standard for a religion, ah? Madaling sabihin, pero may kalakip na napakatinding kondisyon. Hindi sapat yung basta pumunta ka sa simbahan, lumuhod, humingi ng tawad, tapos uuwi sa bahay para ulitin ng panlalamang. So anong tunay na pagsisisi sa kanya? Ang literal na hindi na muling paggawa ng kahit anong kasalanan matapos humingi ng tawad. As in, 0 mistakes. At kailangan mong maabot ang ganitong kalinisan habang buhay ka pa. Kasi kapag namatay na ang tao, wala nang pagkakataong magbago. Walang purgatorio sa kanya. Wala raw purgatorio. Diretso-diretso na sa impyernong nakalaan sa kanila. Naglalagay yan ng napakatinding pagmamadali sa buhay ng bawat membro. Walang puwang para ipagpabukas pa ang pagbabago. Inaalis niya yung kaluwagan na inaalok ng ibang relihiyon. Walang room for error, kumbaga. At sa kakaibang paraan, ang mismong kawalan ng patawad na ito ang nakakaakit sa tao. Kasi sa mundong puro korupsyon, kung saan ang mga kriminal madaling nakakalusot, naghahanap ang tao ng sistemang nagpaparusa ng walang palya. Oo, yung hustisyang hindi nila makuha sa lipunan, dito nila nakikita. Ang matinding istriktong patakaran ni Ulalo, nag-aalok yan ng kontrol sa isang magulong buhay. Walang bukas-bukas, walang pakiusap. Kapag binuo natin ang lahat ng tinalaki natin ngayon, nakakahilo yung lawak at lalim ng paglalakbay ng mensaheng ito. Sobrang daming nangyari, no? Nagsimula tayo sa isang simpleng pananakit ng tuhod dahil sa nilagang mani. Naging tulay ito papunta sa panaginip kasama si Jesus Christ. Tapos napunta tayo sa malawakang pagtuligsa sa mga politiko, sa sistema ng relihiyon, at sa pagiging madaling maloko ng mga Pilipino sa online scams. Oo! Tapas nauri sa isang halos walang patawad na babala tungkol sa umuusok na butas sa lupa at panggatong na carrots. At yung nakataob na plastic cover sa impyerno na nag-aabang sa mga kaluluwang ayaw magbago. Alam mo, para sa mga nakikinig sa atin, ang pinakamahalagang kaisipan na dapat nating bitbitin mula rito ay ito. Ang mga gantong radical na kilusan ay hindi lang nasa kasaysayan. Buhay na buhay ito ngayon. Kasi patuloy itong binubuhay ng mga modernong problema natin.
Mismo, ang galit sa korupsyon sa gobyerno, ang pagkakapagod sa mga scam sa internet at araw-araw na pakikitaglaban sa kahirapan, ito yung matabang lupa. Dumarating ang mga lider na tulad niya, nagaanok ng simpleng paliwanag at marahas na solusyon sa mundong hindi napatas. Sinasalo nila yung mga taong pakiramdam ay iniwan na ng gobyerno at simbahan sa ere. Kaya bago tayo maghiwalay sa malalim na pagsusuring ito, mayroon akong isang huling kaisipang nais iwan sa iyo para pag-isipan mo. Sige, ano yun? Noong unang panahon, nakasanayan nating isipin na ang mga propeta sumisigaw ng bala mula sa tuktok ng bundok o sa malalayong disyerto, di ba? Oo, parang sa mga pelikula. Pero ngayon, nagbago na ang pamamaraan. Nagbabala si Olalo tungkol sa apoy ng impyerno at sa kapalaran ng mga politiko, hindi sa bundok, kundi sa pamamagitan ng isang nakascheduled na Zoom meeting tuwing linggo ng alas 9 ng umaga. May Facebook Live pa nga. Oo, may mga ibinabahaging audio file, batiwala at buong website pa. Paano kaya binabago ng teknolohiya hindi lamang ang bilis ng pagkalat ng radikal na mensahe, kundi pati na rin ang mismong karanasan at pamamaraan ng ating pananampalataya ngayon? Habang ang buong buhay natin ay lumilipat sa internet, dun na rin ba natin pilit na hahanapin ang ating kaligtasan? Hanggang sa muli nating pagtalakay.